Tumunog ang telepono na sinagot ni Manang Teban, maaaring para kay Dino ang tawag dahil hindi siya hinanap nito, at nang paakyat na siya sa kanyang kwarto, nakita niya si Manong Teban sa hallway, kaya tinanong niya kung sino ang tumawag kanina. Si Ma'am Patricia po, sagot nito. Tinatanong niya kung nakaalis na daw si attorney papunta sa airport, hindi daw po kasi niya makontak sa cellphone. Hindi alam ni Annabel kung paano pa siya nakaakyat nang hindi natutumba, nanginginig ang buong katawan niya sa sobrang pagkapahiya. Napakasinungaling niya, how dare him, akala ba niya hindi ko malalaman? Malakas ang pagsasara niya sa pinto at galit na hinubad ang kanyang damit, dahil sa selos na nararamdaman. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang number ni Gabby, nalungkot siya na wala siyang ibang matawagan kundi siya lang. Gabby, mabilis na sagot ni Annabel nang marinig niya ang pagsagot nito. Sabi mo pwede kitang tawagan pag free ako to see you. Sana seryoso ka? Bakit hindi mo subukan? Excited na sagot ni Gabby. Pwede ba ngayong gabi? Wow, sige susunduin kita mamayang 8. Gabby said without any hesitation, meron ka bang lugar na gustong puntahan? Doon sa lugar kung saan pwedeng mag-enjoy, sagot ni Annabel, that would lessen the need for conversation, naisip niya. Determinado kung papasok si Annabel na mag-enjoy kaya isinuot niya ang isa sa mga daring niyang damit, kahit 3 buwan na ang kanyang tiyan hindi pa rin kapuna-puna ito, maliit siyang magbuntis at halos hindi mo mahahalata kung hindi niya sasabihin, at nang sunduin siya ni Gabby, hindi maitago ang paghanga niya kay Annabel. I hate to admit it Annabel, but I must say, hiyang sayo ang buhay may asawa, komento ni Gabby, I have never seen you look more beautiful. At hindi ko rin nakalain that you are so full of compliments, ngumiti si Annabel, mabuti naman at wala kang gagawin ngayong gabi. Nasaan ang asawa mo? Kailangan niyang pumunta sa Paris ng ilang araw, gusto pang idagdag ni Annabel na, with another woman, pero pinigilan niya ang sarili dahil makakadagdag lang ito sa kahihiyan niya. Tara na, yaya ni Annabel at nagsimula ng maglakad patungo sa pintuan pero mabilis ding huminto. Naku, pasensya ka na. Hindi man lang pala kita na alok ng inumin. Ano ba ang gusto mo? Doon na lang siguro sa pupuntahan natin, sagot ni Gabby. It is bad enough to take out another wife ng lalaki kaya iwasan na natin ang pag-inom ng kanyang alak. Tumingin si Annabel sa seryosong mukha ni Gabby. Matutuwa si Dino pag nalaman niya na lumabas tayo, sagot ni Annabel. Ayaw niya na andito lang ako sa bahay at paupo-upo, kaya hindi mo kailangang mag-guilty. Tumaas ang kilay ni Gabby, sino ang maswerteng lalaki na pinakasalan mo? Si Dino, tanong ni Gabby na halatang nagulat nang sabihin ni Annabel kung sino. Nagkibit balikat lang si Annabel and said casually, si Dino Samonte. Si Attorney Dino, talaga, malakas ang boses ni Gabby, hindi siya makapaniwala, naintindihan ko na ngayon kung bakit napakabilis mo akong kinalimutan, siguro matagal ka nang in love sa kanya. Muling nagdalawang isip si Annabel kung sasabihin niya ang totoo tungkol sa kasal nila, pero mas pinili niyang manahimik. Kailan mo nalaman na in love siya sa'yo? Gabby demanded. Hindi mo masasabi ang exact moment kung kailan ka may in love Gabby, sagot ni Annabel. Hindi ba dapat alam mo yun? Sabihin na lang natin na nangyari na lang. Alam ba niya ang tungkol sa akin? Oo naman, he started seeing me as a woman instead of simply his assistant nung nalaman niya na niloko mo ako. Ibig mo bang sabihin, ako pala ang naging dahilan? Napakalaki ko talagang syunga. Annabel, mas lalo ka pang gumanda, at nagbago din. Tiningnan ni Gabby ang kanyang suot na damit, naka-expose ang kanyang mga balikat, more beautiful than ever, muling sabi ni Gabby, at mahal pa rin kita. Well, you should stop, nagulat si Annabel sa narinig niya. Halos hindi siya makakilos sa kinatatayuan niya. Kasal na ako ngayon at hindi ako naghahanap ng intriga. Ako din naman, mabilis ding sagot ni Gabby, I'm not the type. So, anong gusto mong inumin? Muling tanong ni Annabel. Maybe next time, sagot ni Gabby habang inaalalayan niya si Annabel palabas ng drawing room. Huminto si Annabel sa hallway para kunin ang kanyang silk na shawl at ibinalabal ito sa kanyang balikat. Sigurado ka ba na hindi ka nagiginawin dyan? Nag-aalalang tanong ni Gabby. May sasakyan naman tayo di ba? Tsaka sabi nga nila, no gain no gain, kaya tiis ganda. I beg to disagree, ngumiti si Gabby, kaysa naman magkasakit ka.
Tumawa si Annabel ng malakas. Well, hayaan mo na ako. Ito ang uso ngayon. Ikaw talaga. Itutulad mo pa ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Napaka-conservative mo pa ding manamit. Hindi ako sanay magsuot ng mga tight jeans, di kahit man lang magsuot ka ng bright colors, puro gray and black lang kasi ang mga damit mo. I'm too old to change my image, sagot ni Gabby. You cannot turn me into something which I am not. Please don't compare me to your husband. He is a jet setter kaya kailangan niyang magdamit ng ganun. Hindi naman siya jet setter, protesta ni Annabel. He may travel around the world but it's purely business. Iwinaksi niya sa isip si Dino na kasalukuyang nasa Paris at kasama si Patricia. Let's go. Pumunta sila sa isang restaurant kung saan makailang beses na rin siyang naisama ni Dino at ng mga kaibigan nito. Napangiti si Annabel dahil naisip niya na hindi pa rin niya maituring na kaibigan ang mga yun. Hindi naman kasi niya ako tunay na asawa. Hoys. Napakakakaiba ng lugar na ito. Ang komento ni Gabby ang nakapukaw sa kanyang pag-iisip, at dama ko ang tingin ni Annabel sa paligid. Napaka-elegante ng mga decorations at ang ganda ng customer service. Nilapitan agad sila ng head waiter at binati si Annabel. Napansin ito ni Gabby, mukhang madalas ka pumunta dito, sabi niya kay Annabel nang makaupo sila. Medyo, ito ang isa sa mga paboritong lugar ni Dino. Natutuwa naman ako sa nangyari sa iyo, muling saad ni Gabby. I'm glad that you have a good married life, that is supposed to be me. Pwede bang mag-move on na tayo? Kalimutan na natin yung nakaraan, paliwanag ni Annabel. Ngumiti lang si Gabby, nang makakain na sila. Marami din silang napag-usapan tungkol sa trabaho ni Gabby at ang naging experience niya sa ibang bansa. Later that evening, biglang naging seryoso si Gabby. Mahal pa rin kita, Annabel. Halos pabulong na osel nito. If anything went wrong with your marriage, alam kong hindi ko dapat ito sinasabi pero I will never marry you, Gabby, putol ni Annabel sa sasabihin pa sana nito. Kahit pa sabihing single ako, hindi ko ito sinasabi because I hate you. Ayoko lang na sayangin mo ang oras mo dahil sa mga regrets mo. Kung ano man ang nangyari sa atin, it was destined to happen. Dahil sa sinabi ni Annabel, Gabby made an obvious effort to overcome his emotions. Muli siyang nagkwento ng mga lugar na narating niya sa ibang bansa. Pinilit naman ni Annabel na magpakita ng interest sa kwento nito pero hindi niya maiwasang isipin si Dino at si Patricia. Magkasama kaya sila sa isang room? Nakakaramdam siya ng selos at hindi niya mapigilan. Okay ka lang? Tanong ni Gabby nang mapansing malungkot siya. Pinilit ngumiti ni Annabel. Yeah, medyo nahihilo lang ako. Iinom lang ako ng hot water. I will be okay. Baka mas kailangan mo ng fresh air. Kumaway si Gabby sa isang waiter at hiningi ang kanilang bill. Natuwa naman si Annabel nang makalabas na sila ng restaurant. Hindi sila umalis hanggat hindi nasisiguro ni Gabby na mabuti na ang pakiramdam niya. Na-touched si Annabel sa concern na ipinapakita ni Gabby at nagsisisi din siya na lumabas siya kasama ito, dahil baka umasa lang ang binata na baka magkaroon sila ng future together. Pwede ba ulit tayong magkita bago bumalik ang husband mo? Tanong ni Gabby nang nasa front door na sila ng mansyon. I don't think it's fair if I say yes to you. Nakakahiya na nga na tinawagan kita kanina. Of course not. I love you, Annabel. At kahit pa hindi tayo magkita, walang mababago sa nararamdaman ko. Magbabago yan if you go out with other girls. Annabel, alam ko talaga ang ginagawa ko. Gabby, I am not looking for an affair, sana klaro sa'yo yun. Clear as a crystal, sagot ni Gabby, kaya huwag ka nang mag-worry. I-text mo lang ako kung saan mo gusto pumunta bukas. Pagkasabi ni Gabby nito ay nagpaalam na siya kay Annabel, hinintay niya na makapasok ito ng mansyon bago siya umalis. Nang ikalawang gabi habang nasa Paris si Dino, inimbitahan ni Annabel si Gabby na mag-dinner sa mansyon. Are you sure it's alright for me to come over? Tanong ni Gabby nang pagbuksan siya ni Annabel. Gusto nga sana kitang tawagan kaninang tanghali to suggest that we went out instead. Bakit naman? Wala naman tayong ginagawang masama. Kaibigan kita at normal lang sa magkaibigan ang magkita at lumabas. Ginagawa din yan ni Dino. Natatandaan ko pa noon, kinukwento mo na madalas kayong hindi nagkakasundo. Nagtatakang sagot ni Gabby.
Hindi pa rin ako makapaniwala na pinakasalan mo siya. Well, pinakasalan ko na nga siya, at nagpapasalamat ako sa iyo kung bakit nangyari itong lahat. Ikinumpas ni Annabel ang kanyang kamay at itinuro ang kabuuan ng salas. Tingnan mo kung anong kaganhawahan ang idinulot nito sa akin. At paghihirap ng kalooban para sa akin, mahinang komento ni Gabi. Annabel, kung alam mo lang, huwag mo nang ituloy ang sasabihin mo Gabi. Kung hindi, hindi na din ako makikipagkita sa'yo. At nang ikatlong araw na wala si Dino, nanood ng concert si Annabel at Gabi. Dahil maagang natapos ang concert, nagpasya silang mag-Alfredo. Magkwento ka naman tungkol sa ibang bansa, at kung bakit hindi naging maganda ang love affair mo. Interesado si Annabel sa isasagot ni Gabi. Well, hindi pala siya ang inakala kong babae. Noong una akala ko siya na ang babaeng pinapangarap ko. Maganda siya, tahimik at mahinhin, pero mabilis siyang nagbago. Kabaligtaran mo siya, mukha kang napaka-espesyal sa akin, demanding, pero ikaw talaga ang pinaka-demokratiko sa mga babaeng nakilala ko. Hindi ako sigurado kung papuri yun at dapat akong ma-flatter, ngumiti si Annabel, pero alam ko naman na sinadya mo ito bilang papuri. Gusto pa sanang magpaliwanag ni Gabi pero ayaw na niyang makipagtalo, magkwento ka naman tungkol sa'yo. Sa halip ay sabi na lang ni Gabi, hindi ka ba nagsisisi? Anong klase namang tanong yan para sa isang babaeng kakakasal pa lang, bakit naman ako magsisisi? I could not be happier. Muli na namang nasaktan si Gabi pero hindi na lang niya pinahalata, at nagsimula na siyang magkwento ng naging buhay niya sa ibang bansa. Hindi siya magaling sa kwentuhan, pero pag tungkol sa business ang pinag-uusapan, he has a serious and intelligent point of view. Nakuha niya ang interest ni Annabel for several hours. Dahil na-amaze siya sa kwento ni Gabi, hindi na malaya ni Annabel ang oras, past 11 na pala kaya nagdumali na siyang tumayo at muling itinulak pabalik ang kanyang upuan, kailangan ko nang umuwi at dadating na bukas si Dino. Mabilis na tumayo si Gabi at sumunod kay Annabel. Hindi na kita tatanungin kung maaari pa kitang makita ulit. Halos pabulong na sabi ni Gabi nang tumigil ang sasakyan niya sa harap ng mansyon ni Dino, but if you would like us to meet again, alam mo naman kung saan ako matatagpuan. Huwag kang umasa na tatawag ako sa iyo, ngumiti si Annabel habang akmang bubuksan ang pinto ng kotse ni Gabi, mas makakabuti sa atin kung hindi na tayo magkikita ulit, better for you, I mean. I doubt that. Lumabas ng kotse si Gabi at sinamahan na si Annabel hanggang sa makarating ng gate. Nalulungkot ako para sa sarili ko ngayon, but if you are happy with your marriage, then I am happy for you. Lumapit siya kay Annabel at hinalikan ito sa pisngi bilang pamamaalam, ingatan mo ang sarili mo, at huwag mong kakalimutan na lagi akong nandito pag kailangan mo ako. Habang sinasabi ito ni Gabi, batid niya na hindi na siya talaga dapat na nakikipagkita sa kanya dahil nasasaktan lang ito, at dapat na niyang putulin ang anumang pakikipag-ugnayan dito. Tumango lang si Annabel, hindi siya umimik hanggang sa makaalis si Gabi. Masaya siya na makitang natanggap na nito ang nangyari sa kanila. Sana makahanap siya ng babaeng mamahalin niya ng panghabang buhay. Lingid sa kaalaman ni Annabel, pinareschedule ni Dino ang kanyang flight, sa halip na kinabukasan pa. Mas pinili niyang lumipad pabalik ng Pilipinas dahil sa kasabikang makasama ang kanyang asawa. Ngunit wala si Annabel pagdating niya. Matagal siyang naghintay dito at mayat-maya siyang sumisilip sa bintana para mag-abang ng pagdating ni Annabel. Nang marinig ni Dino na may dumating na sasakyan, agad siyang sumilip sa bintana, nabigla siya sa kanyang nakita, si Annabel may kasamang lalaki, lalo siyang hindi makapaniwala nang yakapin at halikan sa pisngi ang kanyang asawa, kaya nang makita ito, agad siyang bumaba upang salubungin si Annabel. Masama ang tingin ni Dino kay Annabel, parang nag-aapoy kagaya ng kulay ng suot niyang red robe. Saan ka nang galing? Galit na tanong ni Dino, nakipag-dinner lang sa isang kaibigan, lalaki, dagdag ni Annabel. Hindi ka ba pwedeng magbilin man lang kay Manong Teban? Ilang oras na akong naghihintay sa'yo. Tumingin si Dino sa bintana at naisip ni Annabel na maaaring nakita siya ni Dino nang dumating sila kanina. Are you spying on me? Tanong ni Annabel. Wala ka dito nang dumating ako, so when I heard a car, natural sisilipan ko kung ikaw ba yung dumating. Gabi na at syempre nag-aalala ako. Hindi pa naman hating gabi, pero thank you sa concern mo. Sino ba yung kasama mo?
Tanong ni Dino, si Gabby, yung lalaki na dapat sana ay papakasalan ko. Yung lalaking nang loko sa'yo at mas piniling magpakasal sa iba. Hindi siya nagpakasal, things went wrong in abroad kaya kinailangan niyang bumalik ng Pilipinas. And I suppose, gusto din niyang bumalik sa'yo, yun ba ang dahilan why you went out with him, dahil umaasa ka pa rin na babalikan ka niya? Ano bang sinasabi mo Dino? Accidentally, nagkita kami sa mall few days ago at tinanong niya kung pwede kaming mag-usap during free time, dahil wala naman akong gagawin ngayong gabi. Kaya hindi ka nag-aksaya ng oras, ganun ba? Mas gusto mo ba na mag-walk ako dito mag-isa? Oo, mas gusto ko, nabigla si Annabel sa sinabi ni Dino, nag-init ang ulo niya, walang masama kung lumabas ako kasama si Gabby, ikaw lang ang nag-iisip ng masama. Bakit? Dahil ayokong makita ng ibang tao ang asawa ko na may kasamang ibang lalaki. So, ayon naman pala ang dahilan kung bakit siya nagagalit, wala naman talaga siyang pakialam kung makipagkita ako kay Gabby, ang ayaw lang pala niya ay makita kami ng ibang tao. Pride lang naman pala, next time na makipag-dinner ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya na sa bahay na lang niya. Sarkastikong sagot ni Annabel, para hindi kami makita ng ibang tao at para hindi masagasaan ang pride mo. Wala akong intensyon na payagan kang makipagkita sa kanya kahit saang lugar pa. Galit na sagot ni Dino, ikaw ang asawa ko at magiging ganyan ang ugali mo. You're being so unreasonable. Mas mabuti sigurong bumalik ka na sa kwarto mo at pag-usapan na lang natin ito bukas, pag nakapagpahinga ka na. Huwag mo akong inuutusan, hindi ako bata, galit na sabi ni Dino. Hindi pinansin ni Annabel ang sinabi ni Dino, tumalikod siya at pumunta sa kanyang kwarto diretso sa dressing table, tinanggal niya ang kanyang suot na alahas at pumasok ng bathroom. Mabilis siyang nag-shower at nagpalit ng night dress. Lumabas siya ng bathroom only to find out that Dino is standing there. Gusto kong pag-usapan natin si Gabby ngayon, hindi bukas, mautoridad na sabi ni Dino. I will not give you time to come up with excuses to see him again. Hindi ko kailangang gumawa ng excuse, galit na sagot ni Annabel habang kinukuha ang kanyang robe. Panipi. Sinabi ko na sa'yo ang dahilan kung paano ko nakita si Gabby kaya tumigil ka na sa kung ano man ang iniisip mo sa akin. Ang asawa ko ang iniisip ko, sagot ni Dino, alam mo ba kung anong oras ako umuwi ngayong gabi? 9 o'clock, dapat bukas pa ang flight ko, pero dahil sabik na akong makita ka, I rescheduled the flight. Nakipagtitigan siya kay Annabel, can you imagine kung ano ang pakiramdam ko nang hinanap kita at sinabi sa akin ni Manong Teban that you were dining out? I was going to watch a concert, remember? Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang magsabi kay Manong Teban, wala naman ako sa kulungan, at kung naiwan akong mag-isa dito at gusto kong lumabas, gagawin ko. But not with other man, I won't agree with that. Alam ni Annabel ang temperament ni Dino kaya naiintindihan niya kung bakit ito nagagalit. I'm sure wala namang masamang iisipin ng ibang tao dahil wala ako dito just because nag-enjoy ako. Ano bang klaseng dahilan yun? Plano nyo bang mag-ex-fiancé na ipahiya talaga ako? Sarkastikong ngumiti si Annabel, mag-ingat ka sa mga binibitawan mong salita Dino, baka isipin kong nagseselos ka. That's exactly what I feel right now, you're my wife and I would not let anyone have you. Pinagmukha na akong syungan ng isang babae at sisiguraduhin kong hindi na mauulit yun. Mabilis na humakbang si Dino papalapit kay Annabel at hinawakan ng asawa sa kanyang braso, bago pa nakalayo si Annabel, naihiga na siya ni Dino sa kama. You belong to me, galit na sabi ni Dino, maliwanag ba sa'yo ang sinabi ko? Or do you want me to show you what I mean? You don't have to show me anything, sabihin mo na ang gusto mong sabihin at maaari ka nang lumabas ng kwarto ko. Not yet, lalabas ako when I'm ready. Nagalit si Annabel sa sinabi ni Dino kaya sinipa niya ng malakas ang binti nito. Nasaktan si Dino, so he gripped her so hard kaya hindi makakilos si Annabel. Sa akin ka lang, muling osel ni Dino, naiintindihan mo ba? Mine, and I will not let you go. Mapangahas niyang hinalikan si Annabel, hard, angry kisses na nag-iiwan ng marka. Nasasaktan si Annabel sa mahigpit na pagkakahawak ni Dino kaya nagpumiglas siya para makawala dito. Bitiwan mo ako, malakas na utos ni Annabel, nasasaktan na ako.
Pero mas lalong nagalit si Dino kaya itinulak siya sa kama and fell upon her. Hindi nakakilo si Annabel dahil sa pagkakadagan ni Dino sa kanya. Hindi alintana ng huli ang kondisyon ni Annabel. "Almost 3 hours akong naghintay sa'yo," sabi ni Dino habang nasa ibabaw pa din ni Annabel. Umangat naman ang bahagya ang katawan nito nang maalalang buntis si Annabel. Ramdam pa rin ni Annabel ang mainit na paghinga ni Dino. "Nag-aalala ako kung nasaan ka, kung sino ang kasama mo, my God, hindi mo alam kung ano ang ginawa mo sa akin." Nakaramdam ng takot si Annabel, kailangan niyang mapaalis si Dino sa ibabaw niya. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. As she tried to move her body away from under him, nararamdaman ito ni Dino at lalo pa niyang hinihigpitan ang kapit sa kanya. "Hindi maaari," sabi ni Dino, "you will not escape from me this time. Pagod na akong maging syunga at paglaruan. Una si Patricia tapos ngayon ikaw naman, but not anymore. Mula ngayon, it's my call." Nakatitig lang si Annabel kay Dino. It was like looking at a stranger. Magulo ang buhok nito at nangangalumata. Unexpectedly, she felt sorry for Dino. "Poor Dino, he must be so worried while waiting for me." "I want you, Annabel," bulong ni Dino sa kanyang leeg. "Huwag mo naman akong itaboy. Not tonight, please." Love had overtaken her habang hindi siya nakatingin kay Dino, pero mas nangingibabaw ang pride ni Annabel para ipahalata ito kay Dino. Annabel believed that he only wanted to have her on bed, not love. Pamatak ang luha ni Annabel at damaloy ito sa kanyang pisngi. Nang maramdaman ni Dino na nabasa ang balikat niya, niluwagan niya ang pagkakahawak kay Annabel at bahagyang umangat para tingnan ang mukha nito. "Huwag kang matakot sa akin, Annabel. Hindi ko napigil ang magalit nang malaman kong kasama mo ang ex-fiancé mo. Tama ka, I was jealous, at hindi ko na kayang itago pa yun." Hinalikan niyang muli si Annabel, and it had been too easy for her to respond to his touch. Pero nang ma-realize ni Annabel na isang pag-aari lang ang tingin sa kanya ni Dino, it made her unwilling to surrender, yet her body is playing a traitor to her mind, and his roaming hands were torturing her. "I'll be gentle," bulong ni Dino. Hinawakan nito ang mukha ni Annabel and looked down sa kanya passionately. "Hindi," sagot ni Annabel. "Ayokong mag..." Hindi na natapos ni Annabel ang sasabihin niya dahil sa paglapat ng lobby ni Dino sa kanyang mga lobby, habang ang mga kamay nito ay banayad na naglalakbay sa kanyang katawan. She could no longer resist him, she longed to be taken by him. Again and again, "I love you," Annabel whispered, but again, his kisses covered her words at hindi na naman yun narinig ni Dino.